para sa para sa kaalaman ng para sa kaalaman ng publiko at saka sa buong bansa, ito yung Civilian Volunteer Organization since 1992. Gawain na natin na nagbo-voluntaryong tumulong sa gobyerno para linisin, para sa lahat ng voluntaryong gawain. Ngayon, since 1992, ito pa rin tayo nagsasakripisyo bagamat wala tayong sweldo. Katunayan, yan yung outpost natin. Yan yung outpost natin. Hindi ko pa malaman kung bakit wala nakakapansin sa atin, sa mga tauhan ng pamalaan, kung bakit hindi tayo matulungan na maipagawa ng maayos yan, na makapagservisyo naman tayo ng maayos. Ngayon, itong umaga na ito, ay ang ginagawa natin ay tinatawag na general cleaning campaign ng ating kababayan na maglilinis dito sa ating kapaligiran. Ngayon, nais ko lang po sanang ipaalam sa lahat na since 1992 ay nagsakripisyo na tayo sa mga ganitong gawain. Nais ko rin naman sanang iparating sa ating Pangulo, Gloria Macapagal-Arroyo, mayroon na rin siyang isang batas na napirmahan tungkol sa PCSO na magbibigay ng konting allocation para naman sa mga voluntaryong nagtatrabaho na walang sweldo. Kaya sana mapapansin naman tayo sa gawain ito. Hindi lang ho ito ngayon, tuloy-tuloy ho ito. Since 1992, ginagawa natin ito sa peace and order lalo. Tumutulong tayo sa kapulisan, sa ating kabaranggayan, tumutulong tayo. Pero mayroon pa rin mga nagsasabi na wala yan, papugi lang yan. Yung mga tao na yon, yun yung mga nagsasabi ng mga negatibo, ay yun po ang kalaban ng ating bayan. Ngayon, itong umagang ito, nais ko pong ipakilala sa publiko ang chapter chairman na walang iba si Alfredo Acobe, ay ito po ang namumuno para sa paglilinis ng ating kapaligiran. Pakilala ko rin sa atin itong ating foreman ngayon sa umaga na ito, si Renato Rabutaso. Siya po naka-uniforme. Bakit po? Wala hong pondo pambili ng uniforme. Sana sa lahat ng nakakaalam, ko mga may kakayahan na magbigay ng donation para sa atin, kami po ay nanawagan na sana mabigyan ng pansin kahit malang uniforme at may pagawa yung output natin. Bibigay ko po sa ating publiko, sa ating tagapanood, tagapakinig, ay ating chapter chairman, baka may gustong sasabihin. Sa akin, inaasahan namin yung tulong nyo kung sino mapagbigay ng tulong sa aming sawahan dahil talagang wala ko kami pundo. At saka kami nag-i-servisyo ng walang bayad, araw ko lang pupuyat. Sana matugunan yung aming pangangailangan. Maraming salamat. Nais ko lang pong idagdag. Para sa kalaman ng buong Pilipinas, maging sa labas ng bansa, ang Civilian Volunteers Organization ay kinikilala o nire-recognize ng gobyerno sa pamagitan ng Ordinansa 9521 na mayroong kunting allocation na nanggagaling sa local government. Pero since then, mula't simula pa, wala akong tinatanggap kahit 5 sentimos ang civilian volunteers. Bagamat gayon, wala po kaming pinapansin, wala po kaming iniintindi, basta ang aming gawain tuloy-tuloy para makatulong sa gobyerno. Ngayon, magsisimula tayo sa ating paglilinis dahil itong umagang ito nakaprogram sa atin na maglilinis tayo sa ating kapaligiran. Ayun na po, pupunta na po tayo. Videoan mo sila. Go, 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 go. Tayo sa unahan. Hanggang doon mo, hanggang maubos yung hanggang malipat. Okay.
pansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man, sariwang hangin sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa.